Hi mga Ka-U-Fam! Ako si Mama Yu. At ako naman si Papa Yu at nagbabalik kami sa panibagong video at ang video na ito ay about... Ako ba yung gago? Ako ba yung gago? So podcast ito. Tingnan natin kung gago ba yung nagtanong o hindi naman siya gago, nagfi-feeling gago lang siya. Oo, ilang percentage yung kagaguhan? Yes, tingnan natin. Patay na pulo. Ewan ko. Nalitin kasi kami as SMR. Yes, so ito yung tanong. SMR. SMR. Okay. Ito yung tanong, ako ba yung gago if I subtly cut ties and disconnect with my ride and die homies? Nako, Barkada ito. Barkada ito. Ride and die. So bakit kaya siya nag-cut ng ties? Hindi ba ride or die? Ride and die. Wag! Hindi ka magsasabay yun eh. Hindi ka pwedeng sumakay at mamatay at the same time. Mali mo nagsemplang, edi mo mamatay. Ride and die? Ano yung pag ride or die ride or die. No, This is my ride or die. Dito, parang tayo, ride or die kita. Sa kamatayan or sa pagra-ride, kaya magkasama tayo. Pag or kasi, parang mamimili ka lang kung sasamahan kita sa ride o sasamahan lang kita sa kamatayan. Hindi! Pag ride and die kasi, both yun. You're my ride and die. Kasama kitang sa ride ng buhay ko and sa kamatayan kasama kita. Pag nilagyan mo ng or kasi, pwede kang mamili di ba? Ito yung gago kami. Gago siya yung gago. Sinong gago sa amin? Yun na yun. Hindi, pero alam ko talaga ride or die yung tawag. Pero okay, sige, sorry. Okay. Inis na siya agad. Grabe naman yung tempers. Sinong gago sa amin? Game. Siya, di ba? Huh? Okay, last weekend, nagkaroon kami ng reunion, magbabarkada. Friendship is more than 15 years. 15 years. Grabe. Sorry. 15 years sa'yo. And 15 years, ilang taon ka na ngayon? Kung 15 years, 30. High school. High school talaga. High school yan. Okay. High school friends mo. Okay. Dahil umuwi yung barkada namin naggaling ibang bansa. Okay? So may ibang bansa. Ngayon, habang nasa bahay kami nung OFW naming barkada, nag-decide kami mag-inom. Siyempre, yan naman laging ginagawa, di ba? After, maglaro at mag-catch up sa mga na-miss out ng buong barkada. Yes, okay. Typical. Na-bring up yung topic na ang hirap talaga pag nasa ibang bansa ka at pag may pagkakataon na mag-work na lang sa Pilipinas ng same amount naman yung mata-take home mo, hindi ka na dapat umalis ng bansa. True. Home sweet home pa rin talaga yung feeling. True okay? Naman. Si Barkada A, all of a sudden brought up the rough estimate amount of my salary, saying na, tingnan mo yan si Kelvin, kunwari. Ang laki na ng sinasahod niyan, malapit na yan mag 6 digits kaka-job hop. Job hop. Lipat-lipat ng job. Pag ako nasa posisyon yan, ang dami ko na sigurong naipon sa laki ng sahod na yan at hindi rin ako matatakot makipag-date. Okay. Okay? For context, okay, si Barkada A had a guess of my salary because of Barkada B and C, who I am more comfortable with. Since Barkada A is more like of a mapang-asar friend. Okay. Lagi ko nakukwentuhan privately si Barkada B and comfortable to share naman ako with my struggles and decisions I've made in my career. Last 2 job hops, I let him saw my contract so he could have a reference on how to negotiate his offers in the future too. Okay. Bottom line, Barkada A implied that he had an idea of my salary due to conversations with Barkada B and most likely Barkada C, who I opened up my finances when I asked him how was I able to afford a house at our age 20. How was he able to afford the house? Hindi I. Ano yan? So, Barkada C, when I asked him how was he able. Okay. So, si C yung nakapagpatayo ng bahay? Yes, si C yung nakapagpatayo ng bahay. Age of 20, so nung nag-uusap sila, paano ka nakapagpatayo ng bahay at such a young age? To recap lang si Barkada A, nagkaroon lang ng rough estimate. Ang thinking nung nagsabi ng story dito kasi nakwento ni Barkada B and C. Parang gano'n. Gano'n ang niya kasi parang ang sinasabi niya nga, hindi siya masyadong comfortable kay Barkada A. Okay, kasi mapang-asar friend daw si Barkada A. Pero all of a sudden, biglang, bakit medyo sakto yung na-open yung sweldo? Yes. Sa pang-asar. Okay, next. Nung bringing up ni Barkada A yung sahod, I subtly reminded him that he has a wrong assumptions of being 80K per month.
is a comfortable salary. Ano? Sorry. I reminded him that he has a wrong assumption of being 80K per month is a comfortable salary. Na kunyari, 80K daw sinasahod mo na komportable na yun sa buhay mo. Okay. Para sinasabi niya 80K per month, hindi pa yan comfortable salary, Hindi pa yan. Dami kang bayarin. Okay. Me. Ito daw, sinabi niya, promise yung 80K na yan, maliit yung figure na yan. If dito ka titira sa Metro Manila. Sa experience ko, and pag-compute ko ng finances ko, 120K talaga yung starting line para mag-thrive ka for someone who didn't inherit generational wealth and as a solo independent living person. Sabi niya, okay. Okay. Barkada A. Barkada A. Ha? Gano'n ba kagastos at naliliitan ka sa sahod mo? So yun ang tanong ng Barkada A. Sinagot niya. Me. Pagpalagay mo ng tama yung estimate mo sa akin, sa lifestyle ko ngayon, halos aabot kalahati na rin yan yung mga monthly expenses ko. Na grocery, allowance sa magulang, tubig, ilaw, rent, insurance, MP2 at pang-hobby mo, gym or any sports activities that's under 5K. Barkada, saan napunta yung kalahati? Me. Sinagot niya ulit. Yung natitira sa sahod, usually emergency fund mo yan. Wala rin akong bahay, so most likely, magbabayad din ako ng housing loan ko. Pag kumuha ka rin ng sasakyan din, kailangan naguguluhan na rin ako, pati ako ang dami-daming babayarin sa utak ko. Para pinapaalala mo sa amin yung parating na end ng month. Babayaran. Okay. Barkada ang gastos mo naman, hindi ba pwede magtipid ka? Makilamero. Okay, makilamero siya. Doon ako napaisip at nag-stutter kasi gusto ko sana sabihin na hindi ako kontento na mamuhay lang at mag-live from paycheck to paycheck. Gusto ko rin mag-provide para sa sarili ko and prepare my children in the future na hindi na kailangan magtanaw ng utang lalob sa akin. At that moment, feel ko ang gago ko na parang hindi kasi kulang na lang sabihin ko, may pangarap kasi ako at ito yung figure na kailangan kong makuha monthly to. At least to keep my head above water and not live from paycheck to paycheck. Nung napansin ni Barkada na nag-stutter ako, nag-double down siya, sinabi ko, and pinarealize niya magkano nagastusin ng mga monthly fees once magkaroon ka ng loans. Then that conversation stopped with Barkada said, sa bagay, mahirap nga naman pag wala ka ring sariling bahay. Ako ba yung gaga if gusto ko mag-subtly cut ties with Barkada kasi feel ko, lagi na lang bring up yung salary almost on a daily basis kahit pa joke lang. Pag nasa call kaming magbabarkada, feel ko kasi yung value ng mga kaibigan niya nakadepende lang sa sahod. Hindi ko alam, biro lang talaga ba talaga yon. Feel ko swerte lang ako kasi opposite end ako at hindi ako dapat na mainsulto. Feel ko malinis ang pag maiinis ako pag nasa other end ako at I am constantly reminded na maliit yung sahod ko. Okay. Yon ang tanong. So, ang tanong niya? Medyo complex na. Hindi naman. No, medyo complex siya for me. Ako ba yung gago to cut ties with Barkada? Kasi may percentage, may ano siya sa akin, may rating yung pagkagago niya. Medyo nandun ako sa oo, gago ka, pero... Sige, ikaw muna. Hindi, medyo inaano ko pa Parang, feel ko pa Kasi, actually, yung pang-Alaska naman sa'yo, it's a good Alaska naman Hindi naman siya talagang mas pangit kung hindi ka talaga sumisweldo ng ganon or kung mababa talaga yung sweldo mo tapos inaano ka niya, parang tinutuya ka niya for your salary. Hindi ito, other way around Inaano ka niya na, taas ng sweldo niya Oo, kung ako sweldo ko yan, nakapagpatayo na ako ng ganyan. Oo, kung ako yan, nandito na lang ako sa Pilipinas, ganyan. I mean, siguro, hindi ko naman ini-invalidate yung feelings mo, na nakakainis yun. May mga ganyan talaga. Sa barkada talaga may ganyan May isang elaskador na hindi mo talaga siya sa barkada, 'di ba? Meron din yan within the barkada na body mo talaga. Ito talaga body mo to. Pero magbabarkada kayo. So pag makakasama kayo, meron ka talaga na din na hindi nakakapalagayan ng loob or hindi ka same wavelength. Tsaka may sa barkada yung all-knowing. May ganyan din. Pero hindi ibig sabihin mag-cut ties ka sa kanya. Kasi, parang napaka-severe naman nung cutting ties. Ako naman, on my point, okay lang makipag-cut ties ka kay Barkada kung wala naman siyang nasusupport sa'yo in life. Kasi ang point ko naman, kung yung si sender, si writer, hindi siya sa mga ganun Feeling niya, baka ito yung goal ko dahil sa mga pag nagmi-meet kami lagi, mga opinion niya, baka mapariwara pa yung mindset ko So ayoko ng mga ganong tao. So
kung hindi naman kayo lagi nag-uusap, pag lagi lang kayo nagmi-meet, kasi meron din kasing private na tao na laging sasabihin na, uy, ito, ganyan-ganyan. Kung ayaw mo nung ganun, pwede mo namang i-cut ties. Pero kung feeling mo naman meron siyang nabigay sa'yo na naging good friend siya, siguro kung sabi mo privately, sabi mo na, uy, pre, ayoko naman nung pag nagmi-meet tayo, lagi mong, wag ka na mag-divulge ng mga salary ko. Naiilang kasi ako, hindi kasi, medyo private kasi ako For me naman, pwede naman pag-usapan, di ba? Pero di ba sa magbabarkada, aminin mo yan. Kasi ako niyan medyo victim ako sa ganyan Meron talaga yung parang, ito pa lang yung sinasabi mo, yabang to May ganun, di ba? Kaya, magsasabihin mo lang na ganito, iba talaga to, yaman talaga to oo. Di ba? May ganyan talaga kasi. Pero it doesn't necessarily mean na, kakainis naman to. Medyo sensitive siya sa part na yun. In a way, for me for me lang kasi feeling ko, hindi kami, pero hindi ko ini-invalidate. Okay lang yun. Kung ganun ang preferred mo, ayaw mo na mga kaibigan na ganyan. Yes. Pero in my perspective, kung nangyari sa akin, hindi naman ako makikipag-cut ties ng ganun. Parang hindi na lang, kung hindi ko na lang siya masyado kakausapin. Kasi OFW nga siya, di ba? Bakit parang, hindi ko gets baka pwede din. Pag nag-meet kayo na, alam mo yun, i-prime mo na yung sarili mo. Okay, eto, magiging about sa akin to. May sasabihin naman to about sa akin. Sasakyan ko na lang. Oo, ako ganyan ako sa barkada ko. Kasi lagi na lang meron kasi akong parang inside joke sa akin nung high school ako na may nasabi ako na parang feeling nilang yabang ko. Parang ganun. So, naging inside joke yun. As in, every time... Kwento mo yan yung sa bag na. Okay. Sige, ito Kaya magsabi, ako ba yung gago? O yan, may kanto ako ba yung gago? May dance step pa yan, pull and SB19. Okay, go. So, ito, ikwento ko Tag dito, meron kasi kami, sa school kasi namin, nung high school. High school. Ang tagal-tagal na nito. Pero every time na mag-meet kami, hindi maging part yun ng story. Conversation. Parang naging tatak yan. Naging tatak na, ayan na naman siya, yun naman po siya. Kasi, sa school namin, transparent bag lang ang pwedeng tinatanggap. So, every before mag-start ang school, naghahanap na kami ng mga transparent bag. Very specific transparent. Kasi ayaw nila na nagkakalkal pa yung mga security guard. Yes, very smart naman. Para isang tinginan. Tinginan, may dala siyang patalin, ganyan. Okay. So, may isa kasing bag na binigay sa akin yung tita ko from States. Victoria's Secret lang naman. Hindi Victoria's Secret Pero hindi siya, pero Garden States siya. Okay. Na kulay hindi. Pink ata? Basta may kulay siyang iba, hindi purple. Pero translucent siya, transparent. Transparent. Dinala ko. Yung mga barkada ko, syempre, natuwa. Ang ganda naman yan. May isa akong friend na, ang favorite color niya is purple. Okay? Sorry. Niname drop. I-blip mo. Okay. Sabi niya, Mami 10 kasi tawag sa akin. Mami 10, may purple yan. Ang sagot niya? Ito, wait lang. Bago ko isabihin ko ano yung sagot ko, ang akin kasi, ang at the back of my mind, yung inisip ko, hindi ko alam kung may purple kasi nga bigay lang sa akin ng tita ko from States. Okay. Okay, so in my defense, disclaimer ko na, yun yung naging context sa utak ko. Kaya ang nasabi ko, galing kasing States to So hindi ko alam. Hindi, bago ko pa nasabi na hindi ko alam kasi galing States to, ang pagkakasabi ko palang galing States to, tumawa na agad sila ng yabang, tinatanong ko lang kung may kulay, pwede namang sabihin mo na agad. Pwede naman ko daw sabihin na wala. Hindi ko nga masabi kung wala or meron. Kasi paano kung meron, tapos na-research, di ba diba? Pinagtatagulan. Baka so yun yung context. So, ako, may mga ganyan talagang kaibigan na parang... Hanggang tumanda na, yun na yun na talaga, kwento na yun, Parang, pero kung talaga namang, lalo na kapag mga yung mga friends mo ng talagang way back high school, doon talaga yung ngayon ko lang naisip po, baka nga medyo mababaw siya doon. Kasi kung iisipin mo, kung i-unfriend mo siya, lahat ng mga group of friends sabihin, ano ba yun, ang babaw? Ano ba sinabi mo? Sinabi mo lang naman ganyan .
Oo. Ganyan na ba ngayon siya ka-sensitive? Ang yabang naman niya sa salary niya. Baka yung paisipin nila na ang laki ng sweldo ko, mas mataas ang sweldo ko, hindi nyo range, so ayoko ng mga ganun tao. Oo, parang ang dating pa nga sa akin, parang medyo arrogante ka dun eh. Parang medyo naging arrogante ka dun sa part na, kasi gets ko. Ganun din naman ako ganun kami diba? na gusto namin mas mataas, ganun. Oo. Yun lang iniisip namin, kung i-unfriend mo siya, baka yun na maging perception na, okay, porket kasi hindi 80K yung salary ko, kasi feeling niya, under niya tayo, kaya ayaw niya. Parang ganun. Oo, ganun. Kasi parang for me, no harm, no foul naman yung sinabi niya sa'yo. Parang naging sensitive ka lang. Kasi nung una nga, very proud pa siya eh, na, uy, grabe yung sweldo niya na, malapit na sa 6 digits. Oo, malapit na sa 6 digits. Parang niya pa nga na, parang lang siya, na-stress lang siya dun sa mga sagot na, saan napunta yung kalahati? Saan mo ba ginagamit yung pera mo? Saan ba napupunta yung sahod mo? Ano ba medyo pakailamero siya doon. Pakailamero siya doon, oo. Pero, ano mo na yun, i-brush off mo na lang. Kasi baka next time naman, or yun nga, kung hindi mo trip, di ba? Kung close naman kayo kasi high school friends to, sabihin mo na lang in private na, uy, huwag mo na ako topic mo. Oo. Although, di ba, may mga tao talaga nagsasabi na parang, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Parang ang ibig sabihin kasi nun, yung mga friends na sinasurround mo yung sarili mo, magiging ganun ka. Like, ganun. Parang, inevitably or parang unconsciously, magli-lead ka doon na parang dahil sila, kunwari, ang mga kasamahan mo, laging nagmumura lahat yan. More likely, mga 80% of the time, mga a year or two, palamura ka na rin. Or umiinom silang lahat. Imposible naman na ikaw lang, ito lang ata yung nakasurvive. Ako na yung nakasurvive. Hindi kasi siya umiinom. So, kahit na may mga friends siya na umiinom, ang ginagawa niya lang, Yakult. Milkshake. Milkshake. Or kaya, hindi siya sumasama kapag mga ganon. Kapag mga night out na mga inuman. Disclaimer, never pa ako nakapasok ng bar. Yes. Oo, ganon siyang kind ng tao. So, kasi ayoko sa maingay. Anyway. You can be friends naman with a person na, tsaka classmate mo yan eh. Kung ako naman kasi dito sa moment na to, may time ka na sabi mo dito na stutter ka eh. Kung ako sa'yo, dapat mas pinaliwanag mo na lang. Na hindi pre, kasi ganito ako eh. Kasi ang lifestyle ko talaga medyo mataas na eh. So kailangan pagkamayabang yung ganun. Para siguro ma-validate lang yan na hindi sapat sa akin yung 80K. Oo. Kasi in the future, kahit naman ako, alam mo yan. Yes! In the future, gusto ko all Louis Vuitton ako. Diba? Yes! Alam mo yan. Oh. So, alam mo yun, explain mo lang and mali mo baka mag-gets. Baka mag-gets sila na hindi kasi ganito yung, hindi naman sa pagmamayabang, pero kasi, kasi ako, madami ako gustong i-dream eh. Gusto ko mag-sports car. So, ang hindi, goal at ko saka talaga, reasonable naman yung sabihin mo na, at saka, kasi pre, ayoko kasi ng nakapag nagkaanak ako na aasa lang ako sa anak ko. Kaya syempre, prepare din, di ba? Yes, kasi yun na lang ang pwede mong sabihin para di ka magmukhang mayabang. Kasi sabihin mo lang na, kaya gusto kong mas tumaas yung sweldo ko para mas mabilis ako makapag-ipon for my future kids. Yes. So, gano'n na lang. Huwag mo nang i-off. Kasi kung yun lang naman ang naging negative niya sa buong buhay niya, di ba? Yes. So, medyo ang feeling ko baka sumabog ka na lang. Baka meron pang story na hindi mo nasabi sa amin. Kasi, sinabi mo na dito na mapang-asar friend. So, feeling ko, nag-build up na siya eh. Parang nag-pile up na yung inis mo sa kanya na parang dati pa mapang-alas ka na talaga siya. Sa bagay, kasi nasabi niya dito si Barkada is mapang-asar talaga. Oo. The more na kapag mapang-asar ka talaga, alam mo na talaga na parang expected mo na sa kanya. Yun yung mga sinasabi niyang ganun. Pero for you to block him or whatever na parang OA naman. Tsaka next time kasi, eto advice ko lang to, kahit kanino, kahit best friend mo pa yan, wag mo ipakita paycheck mo. Yes. So, parang etiquette yan. Wag mong papakita paycheck mo. Doon pa sa part na yun, baka nayabangan pa sa'yo. Nung sinabi mo na, hindi naman nila kailangan yung paycheck mo, tapos pinakita mo kay friend B, tsaka si baka... para for reference, for leveraging, or tapos ng pag-alis mo, nag-usap sila ng dalawa, ang yabang nun. Kung yun kung yung kwento mo dito is leaning towards ka na naiisip mo, pinag-uusapan ka nila at your back, baka maging ka pa doon, hindi ka gago doon. Kung pinag-uusapan ka nila at your back na, yabang feeling mo,
Yun, kung ganon, i-cut ties mo sila kasi they're not your friends. Kung ganon ang sitwasyon. Kasi kung ikaw naman, kung feeling mo yung pagpapakita mo ng sweldo mo reference lang in talagang goodwill, naman talaga. Okay lang yun. Okay lang yun. Pero sa kanila, baka iba mapaisip nila na, pwede nyo namang sabihin na, ang sweldo mo kasi more than 80K. Pwede na lang ganun eh. Ranging. Nabigay ka na lang ng range. Kailangan may paycheck pa na, ito talaga yung ito, kita mo ba to? Kasi kung kami dalawa yan, tapos may nagpakita sa amin, pag alis mo, yabo. Ano ba yun? Bakit 80K? Ba't pag kami lang, 80K lang? Mas mataas yung diba? Ganyan lang yung pinapakita lang namin sa yung pwedeng mangyari. Pwede naman mangyari talaga na, ang bait niya, no? Ang bait talaga niya, napakita niya sa atin yung paycheck, natulungan talaga niya. Pwedeng ganon. Pwede rin. Pero ako 70%. Kasi ganun. Hindi, 70% dyan, yung other way around. Yung medyo napag-chismisan ka. Kasi nakarating kay best friend A. Dahil nakadating kay best friend A. Dahil kay best friend A, na iba ang take nung BNC. Na parang, okay, di, paycheck ka pa. Uy, grabe ka naman. Baka naman sinabi ni B. Natulungan nga ako niyan eh. Pinakita niya sa akin, 80,000. Pwedeng ganon. Pwede din. Binibigyan ka namin ng A and B. Demonyo talaga. Ako talaga yung angel. Binibigyan ka naman namin ng option. Pwedeng ganon. Pwede naman. Na sinabi niya, uy, malaki na sweldo niyan. Natulungan niya nga ako. Pinakita niya sa akin yung paycheck niya. Pwede din ganon. So, depende sa mga friends mo. Hindi naman yung laging Oo naman, hindi naman. Pinakita lang na at least meron siyang contrast. Pero for friends, dapat masaya sila na malaki ang sweldo. Oo, kung ako kung ako yung friend, tapos sasabi niya na 80K, ganyan, sabihin ko, hindi na ako may masok na, bakit ba ginagastos mo monthly? Ano ba, wala na akong ganun. Uy, ang taas ng sweldo mo. Goods yan, magpataas pa tayo ng sweldo. Hindi, kasi yung si Barkada A naman is coming from a place na gusto niya na nga kasing magstay dito sa sa Pinas. Gusto niya na magstay sa Pinas. So, nag-aano siya kung kaya ba. So, feeling ko ganon. Hindi niya kasi alam, hindi siya naninirahin dito sa Pilipinas, isa pa yun. So, give him the benefit of the doubt na hindi niya nga kasi alam eh. Di ba kung gaano kagastos dito sa Pilipinas. So, yun, kaya natatanong niya yun. Pero 80K, ang laki na nun sa Pinas. Di ba? Oo. Malaki na, in fairness knowing naman, na single siya malaki na yun. Medyo malaki na yun. Makakaipon ka na ng good amount of money doon. Malaki na yun. Pero kung talagang not enough pa yun sa'yo dahil nga sa luho mo. Dahil sa sabi niya, may lifestyle siya. So, pwede kang mag-lifestyle check. Respect naman. Respect naman. 100%. Respect naman. Sa bagay, kung feeling mo 80K tapos sa mga gastos mo and mga splurges mo maabot na ng 60K, so gusto mo kailangan ko nang mag 120K, okay lang yan. At least goods naman. At least wala kang utang, wala kang ganyan, nababayaran mo lahat, goods yan. Huwag ka na lang masyadong onion. Huwag ka naman masyadong sensitive. Yan lang. So ako ba yung gago? Medyo 50% gago ka doon. Medyo 80%. Mga tumaas. Kanina mo siya. Diba? Maganda talaga na may magpaparealize sa'yo kung ano talagang at least. Diyos ko. Ikaw kasi yung mapang-asar friend kaya nakarelate ka. Mapang-asar ako pero hindi naman ganyan na naman yung himasok na. Ano position nyo? Hindi naman gano'n. So, kasi yung nagpapakita yung nagpapakita ng mga binili niya. Kala ko, unang ko pinapakita eh. Gulat ako. Sakit. Ang bubo talaga nito. Ay! Ang layo-layo naman, tapos magpapakita ka ng titi dito. Uy! Nakakatuwa naman itong mga tanong na. In fairness, magandang discussion yung naging discussion. Ay, ito pa pala. Sabi niya, ride and die homies. Tapos, yun pa. 90% na yung kagaguhan mo. Kasi girl. Ikaw ang nagsabi, ride and die mo sila eh. Tapos sensitive ka, B? Pag in-unfriend mo yun, lahat ng circle of friends nyo malalaman yan and mag-iiba tingin sa'yo, promise. So ako sa'yo, yan mo lang. Masanay ka na lang. Ay, ito pa. Maging proud ka, may 80K ka. Ito pa. Meron akong mga friends na ganyan. Na halos ganyan na rin yung tingin ko. Kasi bigla silang nawala sa buhay ko. Yung mga ganyan, yung parang biglang hindi mo na sila ma-reach. Nung yumaman sila na kahit yung iyo ko na magsalita. Basta nung yumaman sila. Nung yumaman sila, hindi
talagang ang liit na ng tingin sa'yo na hindi ka na kinakausap at all. Ganon. Oo, parang hindi ka na, parang unreachable ka na, tinatry mo naman silang invite sa mga ganyan, sa mga birthday ng anak mo, or whatever. Pero na sila, parang nandun na sila eh. Parang hindi mo na sila matouch. Nandun na sila. So, pag nandun na sila sa taas, hindi na kami abot. Parang hindi na, parang... Ang abot ko na lang yung medyo malapit sa akin eh. Kasi kami kahit na medyo middle class naman, medyo pang lower class yung mga pag-uugali. Joke lang. Yes. Hindi yung pag-uusap. It means we're very open to everyone. Oo, medyo masa kasi yung marunong kaming tumingin sa aming pinanggalingan. Oo. Ganun lang. Medyo masa kasi yung pakikipag-usap, ganyan. So, yung iba minsan nasa skwamihan. Ganun din naman yun. Ganun din naman yun nag-start. Ayoko na nga magsalita. Okay. Basta ganon, di ba? So, parang, kung ikaw, ganun ka rin, na parang bigla, syempre, paano ka ba makikipag-cut ng tie sa kanila? Alam mo, block mo sila. Hindi naman siguro, hindi mo na lang sila kakausapin. Saka timpangin mo din minsan sa mapang-inis siya, pero nako-comfort naman niya ba ako? Na ano naman niya ako? Mag-ganon ka. Kung ganon kang tao na makat ka ng mapang-ex ka ng buhay, i-check mo pero muna. Pero alam mo, hindi ko rin maano yung mga ganyan eh. Kasi parang, ba't mo sila, yung parang yung cutting ng ties, parang, parang ang dating kasi sa akin, lahat mo ng kaibigan mo kailangan matulungan ka? Ganun ba yon? Parang, lagi, tsaka lahat ba na kaibigan mo dapat maganda may benefit sa akin? Oo, parang may benefit siya sa'yo dapat, ganun. Oo, hindi naman. Ganun ba yung friendship? Kasi parang sa akin hindi naman ganun so parang sinasabi mo, best friend ko to, so dapat kayo mag-adjust sa problema ko o sa sinasabi ko sa inyo, i-adjust nyo sa gusto kong marinig. Parang ganun eh. May mga opinion, may mga sariling personality yan. So, baka natatanong niya na, saan napupunta yung kalahati? Kasi baka siya, sobrang tipid niya. Yes, baka napapatanong siya. Baka napapa-wonder lang siya ng in good intention talaga na, enlighten mo nga ako kasi ako super tipid kasi. Oo. Minsan kasi, may mga tao talaga na sensitive like you. Pero titingin ko kasi sensitive ka. And nothing wrong naman. Oo. There's nothing wrong with being sensitive, di ba? May mga bagay din na magandang sensitivity, Yes. Di ba? So, doon sa part na yun, medyo sensitive ka kasi may mga tao na natural lang sa kanila yun eh. Parang natural lang. Wala naman talaga silang bad intentions. Parang gano'n lang talaga sila magsalita na, magtimid ka naman. Ganyan-ganyan. Kasi nga best friend kayo home ride and die. So hindi ka na mag-expect na mga salitang, uy, baka gusto mo na, hindi na gano'n. Rekta na yun sa, uy, gagi, magtipid ka naman. Oo. Diba? Kung mag-best friend kami, ano ginagawa mo sa 80K mo? Kunyari, parehas kami 80K. Ako dami kong savings. Ba't ikaw? Parehas tayong single. Ba't ganyan ka? Pag-isip ka. Ano ginagawa mo? Although may mga ganyan din naman ako friends, di ba? Na minsan na-off din ako kapag question nila yung mga decisions ko. Which is just right, di ba? Ako na, ito, decision ko to. Tapos nakipagkwentuhan ka. Tapos may mga opinion sila. Ano na lang, agree to disagree. Okay, yan ang opinion mo, pero hindi yun ang opinion ko. Hindi ko naman mababago yan eh. Kung nag-open ka, tapos ganun pa rin opinion nila, okay na yun, agree to disagree na yun. Ganito ako so ganyan ka. So, okay lang. Pero may mga times na through that conversations, may marirealize ka rin sa sarili mo. So, okay din. Yeah, pero, okay din na minsan tulad yan, na-realize mo na, bilis ko mainis Oo. Bilis ko. Parang hindi niya na-realize. Hindi, ngayon marirealize mo na, bilis ko nainis Bilis ko mag-decide ko, ikakat ko na to. Masaya ka pa ba sa buhay mo? Bakit yung simple-simple lang Ayun, at least sana dito sa tanong namin na enlightenment lang, di ba? At saka yung mga ibang nanonood, tignan din natin, baka din naman kasi tayo naman ang insensitive. So, baka tayo naman ang insensitive. Baka naman tama sila. Okay lang. Hindi tayo insensitive. Perspective natin to. Oo. Yun na kami. Kagwan nyo namin to eh. Sure. So, yun lang guys. Ang ganda na itong story. Nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako dito. So, mag-rate na lang tayo. From now on, rate natin yung mga tanong sa atin. Okay, sige. 10 being the highest. Anong rate mo dito? Ano yun? Kagaguhan? Yung pagiging gago yung, na? Or maganda yung story. Complex. Maganda yung iba kasi ako ba yung gagaw dahil nagpa-utang? Yung una natin yung babaw lang eh. Yung una iba ang babaw lang. Nakuhanan ako ng candy na yun sa akin. Mga ganun lang. Pero yung maganda yung story. Ito it's sige mag-start tayo sa mataas pero baka kasi may mas maganda pa. 8. Ako din, 8. Yan. Nasa utak ko na yung 8 hindi kita ginagaya talaga. Ginagaya talaga siya. Okay. Maganda, natuwa kami dito. Okay. So, yun lang. See you on our next podcast/video. Pag podcast ba, video rin? Pwede rin mag-video. So, pwede na podcast? Yeah. See you on our next podcast.
Bye-bye. See you next video. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Sensitive, no? Maghanap mo, sensitive naman niya. Oh, sensitive. Grabe naman, pag kinausap na ganun, hindi, sa'yo, meron ka ng ganun? Hindi ba meron naman ng ganun Meron sa'yo? naman, Uy, yaman mo to. Ito, lagot mo yaman. Hindi ko makabayad yung Shopee. Naka-SPay later nga yun. Oo nga, hindi mo man lang, ang seryoso niya. Una-una, ang seryoso niya. Oo, tama na, tapos na. Kasi kung pwede mo namang tawanan lang eh. Tama na, next story na.